Hello po sa inyong lahat mga kamisyon. Nandito po tayo ngayon sa Santo Niño Parish ng Pulaman. Ito po ay isang OMI Parish. At gaya ng dati, habang binabasa po natin ang ating ebanghelyo ngayon, ay ipapakita po natin ang mga features nitong simbahan. Jesus said to his disciples, "When you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. Then those in Judea must flee to the mountains. Let those within the city escape from it, and let those in the countryside not enter the city. For these days are the time of punishment, when all the scriptures are fulfilled. Woe to pregnant women and nursing mothers in those days, for a terrible calamity will come upon the earth, and a wrathful judgment upon this people. They will fall by the edge of the sword and be taken as captives to all the Gentiles, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man, coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand." Yung description na nga ni Kristo tungkol sa times of desolation, parang napansin nyo ba na nangyayari ito sa ngayong panahon? Diba ang dami nating mga disasters, ang dami nating mga kaguluhan, mga digmaan sa buong mundo. Parang ang nakakatakot, parang mag-e-end na nga ang world. Sa mga ganitong panahon po mga kamisyon, kailangan meron tayong focus. At si Kristo dapat ang ating focus para hindi tayo matakot at hindi tayo mawalan ng pag-asa. Ang tema nga ng ating calendar year ngayon, upcoming na, ay Pilgrims of Hope. Tayo ay naglalakbay ng may pag-asa. Nakikita naman natin na talagang magulo ang ating mundo. Magulo ang Pilipinas. Pero kung nakafocus tayo kay Kristo at doon tayo nagkumukuha ng ating pag-asa, ng ating strength, ay hindi tayo basta-basta mabubuwag. Kaya po, pag nilayan natin ito, ano ba ang mga na-experience kong mga kaguluhan sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking komunidad, sa gobyerno o sa mundo na nakakapagpatakot sa akin? At ano ang aking dasal para mabigyan ako ng pag-asa at kalakasan galing sa Diyos?